Magsimula tayo sa ating kwento sa lugar ng Tianchen Continent. Sa Crying Forbidden Grounds, makikita dito ang isang lalaki nga nakatayo sa tuktok ng bundok. Habang sa ibaba naman ito ay pinapaligiran siya ng mga maraming mandirigma. Makikita ang mga elders na naglalabas ng kani-kanilang hinain. Saad pa ng kalbong elder na buong buhay daw niyang binubuli ang iba at gumawa ng iba't ibang masasamang gawa. At dagdag pa ng kalbo na hindi ba daw niya iniisip ang mga tao na kanyang napipinsala. Nagsalita naman ang babae na inakit din daw ng demonyo na ito ang kanyang kapatid at dahil doon yun daw ay nagsanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang siya daw ay makabawi kanya daw papatayin itong tao na ito ngayong araw. Nagsalita naman ng matanda na 3 taon na daw nila siyang hinahabol. At sa wakas sa ngayon daw ay wala na itong lugar na matatakbuhan. At ang lalaki naman nga nasa itaas ng bundok ay seryoso lang nga nakatayo habang nakatingin sa mga elders na pumapalibot sa kanya. Saad pa niya na ipaghihiganti daw pala nila ang kani-kanilang mga disciples na naghihirap daw sa kanyang mga kamay. At napalingon naman si Demonic Chu dahil mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Ito pala ay isang magandang babae, saad pa nito kay Demonic Chu na kung bakit daw ito nahulog sa ganoong estado. Nagsisisi na ba daw ito sa kanyang pinaggagawa, ang babae na ito ay si Chi Mengdai. Siya ang Tai Su Holy Grounds Yun Xia Mountain Master. Natawa naman si Demonic Chu sa kanyang mga naririnig. Dahil kalukuhan lang daw ang kanyang pinagsasabi, at dagdag pa ni Demonic Chu na siya daw ay si Chu Ziyu. Siya daw ay nag-cultivate ng halos daan-daang taon. Buong buhay daw niya ay siya ay nakikipaglaban, wala na daw siyang ibang kasama kung hindi ang kanyang sarili. Sigaw pa ng mga martial artist kay Demonic Chu na kung sino daw ba ang nagsabi na isa siyang invincible. At may lakas pa daw ito na loob na tawagin ang sarili na hindi pa natalo sa mga laban. Maangas naman na sinagot ni Demonic Chu ang mga martial artist na ang tangi lang daw na pinagsisihan niya sa kanyang buong buhay ay ang kawalan niya ng oras. At bukod pa doon kung malaya ka sa libu-libong taon walang sinumang tao sa mundo ang makagawang lalaban sa'yo. Biglang-bigla naman si Mengdai sa kanyang mga naririnig habang seryoso nga nakatingin kay Demonic Chu. Saad pa ni Mengdai kay Demonic Chu habang naghahanda na ng kanyang pag-atake. Na dahil nananatili daw ito na hindi nagsisisi, huwag daw niya sisihin ang kanilang kalupitan. At maging ang ibang mga martial artist ay sabay-sabay na sumugod kay Demonic Chu upang kanila nang wakasan ang buhay nito. At inangat na nga ni Demonic Chu ang kanyang mga kamay at ito ay naghahanda na ng kanyang techniques. At ito ay nakangiti habang kanyang inaabangan ang mga martial artist na papasugod sa kanya. At makikita na nga ang klase-klaseng mga kulay na mga aura na nanggaling sa iba't ibang mga martial artist na elders upang kanila nang patayin si Demonic Chu. Habang si Demonic Chu naman ay hindi man lang natinag sa mga papasugod sa kanya. At ito ay nagpapakawala ng malakas na pulang aura sa kanyang katawan. At makikita ang iba't ibang mga imahe ng mga Divine Heaven na nanggaling sa iba't ibang martial artist na elders. Habang si Demonic Chu ay nakatingin lang sa kalangitan. At sa ilang sandali makikita si Demonic Chu na dinurog ng 3 mga malalaking mga imahe na tinatawag na 3,000 words. Ngunit hindi naman basta-basta nagpapatalo si Demonic Chu sa ginawang atake sa kanya. At kanya itong pilit na pinipigilan sa pamamagitan ng kanyang espada at ang kanyang demonic aura. Habang ito ay nahihirapan na at ito ay napabulwak ng dugo. Masaya naman itong tinatawanan ng mga martial artist na kanyang mga nakalaban. Saad pa niya sa lahat habang tumatawa na sinisira ang hindi masisira upang questionan ang immortalidad. At hindi na natapos magsalita si Demonic Chu ay agad itong napaluhod sa lupa habang hawak-hawak ang kanyang espada. At binuhos na nga ni Demonic Chu ang kanyang buong lakas. At makikita ang mga martial artist nga nakapalibot sa kanya ay napasigaw at ito ay tumilapon dulot ng sobrang lakas na aura na pinakawalan ni Demonic Chu at maging ang buong kapaligiran ay nawasak. Ngunit sa bandang huli kahit na binuhos na ni Demonic Chu ang kanyang lakas ito pa rin ay nasawi sa kanilang labanan. Saad pa ng ibang mga martial artist na iniinda ang pinsala. Na si Demonic Chu daw ay nag-self-destruct, mabuti na lang daw sila ay nakaligtas. Saad pa ng matanda sa kanilang lahat na kapag ang tao daw na iyon ay nagpunta sa Tianyong City at kanyang nilabanan ang mga halimaw doon ay natitiyak niya na magiging sikat siya sa buong sangkatauhan. At maya-maya ay nagsialisa na ang mga martial artist sa lugar na pinangyayarihan ng labanan.
Saad pa nila habang papaalis na kaawa-awa daw na nilalang si Demonic Chu at sa wakas dito na natapos ang kanyang buhay. At lumipat ang eksena sa bulubundukan ng Taisu Holy Ground. Ang Taisu Holy Grounds ay mayroong 18 spiritual mountains ang buong kabuuan. Ang pinuno ng Tianxing Yunxia at ang Tianjian Mountains ay silang lahat ay may mataas na saint-level cultivators. At ang ibang mga masters sa 14 na mga mountains ay matatawag na sila ang mga low-level na mga cultivators. At lumipas na nga ang isang buwan, kung saan pinakita sa eksena ang Yunxia Mountains. Dito ay makikita ang isang senior disciple ng Palas. Ito ay nakangiti habang nakahiga sa kanyang kama, ngunit ang hindi nila alam ito pala ay si Demonic Chu. Ito ay tuwang-tuwa dahil inaakala ng karamihan ay siya ay namatay na sa labanan. Sabi pa niya sa kanyang sarili na nandito daw siya ngayon at muling nagbalik. Bago daw lumipat ang kanyang kaluluwa sa katawan na ito. Siya daw noon ay si Chu Ziyu, at siya daw ay isang university student noon bago siya lumipat sa katawan na ito. Tawang-tawa naman ito sa kanyang sarili dahil ngayon daw sa kanyang muling pagkabuhay ay mayroon daw siyang 3,781 nga nakahanda na mga plano at 1,201 na resurrection methods. Kung sakali daw kapag namatay siyang muli ay muli siyang mabubuhay. Lahat daw yun ay nakahanda na, papaano na lang daw nila siya mapapatay. At tawang-tawa ito habang kanyang tinitingnan ng gusali na kanyang tinitirahan sa adpa niya na mukhang nakatadhana daw talaga na siya ay mapunta dito. Ito pala daw ay nasa Taisu Holy Grounds, at nag-notify sa kanya ang kanyang system sa adpa nito na ang host revival daw ay na-detect. Ang system function daw ay kasalukuyan nga nag-update. At tiningnan ng ating bida ang kanyang system, at nakita niya sa kanyang system na ito ay nagsasabi na siya daw ay nakatadhana para maging kontrabida. At dagdag pa ng system sa ating bida na sa kanya daw kasalukuyan ngayon siya daw ay isang kontrabida nga nakatago dahil namatay daw siya ng minsan. Sa ngayon daw siya daw ay nagmuni-muni sa sarili at nagpa siya na humiga at itaas ang iyong lakas bago gumawa ng kasamaan. Sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili habang binabasa ang system na pinili daw niya na nakatalaga siyang kontrabida sa kanyang huling buhay at siya ay naglibot sa paggawa ng masasamang gawa at yun daw ay masarap sa pakiramdam. Ngunit hindi din daw maganda ang pagkamuhi sa lahat ng dako, kung kaya sa pagkakataon daw na ito ay huminahon lang siya at magpakasarap sa buhay, at natawa na lang ang ating bida sa kanyang magandang balak dahil sa ngayon daw ay liin muna siyang magpapalakas at lalabas na lang siya kapag siya ay sobrang lakas na. Ang kanya daw magandang plano ngayon ay labis na masaya. Sa ganoon daw na sitwasyon kaya na daw niyang gawin ang lahat at kanyang pagnanasahan ang mga maraming mga magagandang babae. Hindi na daw siya makapaghihintay na mangyari ang pagkakataon na yon. Kung kaya ang kanya daw pipiliin ngayon sa kanyang system ay ang nakatagong kaaway. At nag-notify na nga ang system na matagumpay daw niyang napili. Sa kasalukuyan daw ito ay nag-loading kung kaya maigi na maghintay. At maya-maya nag-notify na naman ang system na natapos na daw ang pag-loading. Masaya naman ang ating bida na kanyang inutusan ang kanyang system na buksan daw niya ang kanyang profile board. Kailangan daw niya tingnan kung kanino itong kanyang katawan ngayon bago niya ito pinalitan. At nang pagtingin niya sa kanyang profile board, dito ay pinakita na ang kanya daw identity ay si Yunxia, isang senior disciple at ang cultivation ay wala. Ito daw ay hindi nag-rendered sa kasalukuyan ito ay useless. At ang talent ay normal, cultivation technique, dahil ang kaluluwa daw ay sa pilitan na kinuha ng kasalukuyan na malakas nga nagmamay-ari ngayon. Ito daw ay inalis kung kaya wala itong cultivation technique, ang swerte ito ay itim, breakthrough ay 0, at ang comprehensive combat appraisal, siya daw ay mas mahina pa kisa sa isang manok. Nasabi na lang ng ating bida matapos niyang mabasa ang kanyang profile board na pambihira ano daw ba ang pinaggagawa nitong nagmamay-ari ng kanyang katawan ngayon bago niya ito pinalitan. At lumipas ang 10 araw ang ating bida ay nagkaroon ng kaalitan na isang disciple nga nang galing sa Tianjian Mountain. Ang dahilan sa galit ng isang disciple sa ating bida ay nang dahil sa selos sa isang babae at ito ay kanilang napagdesisyonan na idaan na lang sa isang duel. At sa hindi inaasahan ng ating bida ay tinalo lang ng isang di kilalang disciple sa isang atake lang at nagawa pa nitong basagin ang kanyang cultivation. Nang pagka-uwi ng ating bida sa kanyang bahay matapos bugbugin ng disciple ay uminom na lang ito ng kape upang maibsan ang kanyang galit. At sabi pa niya sa kanyang sarili na ang dati daw nga nagmay-ari ng katawan niya ngayon ay masyadong pulubi.
Dahil doon nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na ang katawan daw na ito ang kanyang kasangkapan kung kanya daw itong ipaghihigante sa mga nangmamaliit nito. Upang maging malakas ang katawan na ito kailangan daw muna niya mag-cultivate at ngayon na daw niya ito mismo gagawin. At lumipas na nga ang isang oras sa pag-cultivate napansin ng ating bida na wala man lang kakaunting aura na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil doon naiinis na ang ating bida dahil ang katawan daw na ito ay masyadong useless wala man lang daw itong talento. Ngunit sa mabuti daw na paraan mayroon pa daw siyang mga magagandang plano at nakangiti ito habang kanyang iniisip ang kanyang magandang plano na gagawin. At lumipas na ang kinabukasan sa Yuan-Xia Mountain. Makikita ang apat na mga disciples nga nag-uusap patungkol sa pagbalik ng kanilang master 3 araw na daw ang nakalipas galing sa pagtugis kay Demon Chu. At nabalitaan din daw nila nga matagumpay daw nilang napatay si Demon Chu. Tawang-tawa naman ang isang disciples habang nagsasalita dahil si Demon Chu daw ay matatawag na din daw na isang invincible. Ngunit mayroon siyang maliit na saint level at dahil doon papaano niya matatakasan ang 10 mga matataas na mga saint na humahabol sa kanya. Sabi pa ng iba na ang taong masama katulad ni Demon Chu ay nararapat lang na mamatay. Ngunit sa hindi alam ng mga disciples sa kabila ng kanilang pag-uusap makikita ang ating bida nga naiinis na habang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan sa likod ng puno. Sabi pa niya sa kanyang sarili na naisip siguro ng mga disciples na ito ay talagang patay na siya pero sa hindi nila alam siya ay nasa kanila lang tabi. Kung hindi daw niya matatalo ngayon itong mga disciples na ito kailangan daw muna niya itong pakisamahan kikilos daw muna siya ngayon ng mahinahon sa kanilang harapan. At lumapit na nga ang ating bida sa harapan ng mga nag-uusap na mga disciples at ito ay umarte ng pag-ubo. Nabigla naman ang mga disciples sa paglapit ng ating bida sa kanila at gulat nila na binanggit ang pangalan ng ating bida. Agad naman nagbigay ng paggalang ang mga disciples sa kanilang senior na ating bida at sabay nila itong tinanong na kung gumaling na ba daw ang kanyang mga sugat. Malumanay naman itong sinagot ng ating bida dahil ayos na daw ngayon ang kanyang pakiramdam. Matapos magbigay ng paggalang ng mga disciples sa ating bida laking gulat nila dahil ang ating bida ay dumiretso kung saan ang silid ng kanilang master. Nagtataka naman ang mga disciples habang nakatingin pa rin sa ating bida na naglalakad dahil ang kanila daw senior Chu Ziyu ay kahintulad ng pangalan ni Demon Chu. Sabi naman ng isa pang disciple na baka daw mayroon siyang nakatagong connection kay Demon Chu. Nagsalita naman ng isa pang disciple na ang kanila daw mga hinala ay kalabisan dahil kung totoong mayroon siyang connection kay Demon Chu bakit ang kanyang cultivation magpasa hanggang ngayon ay sira pa rin. Samantala makikita naman ang ating bida nga diretso pa rin sa pag-akyat sa hagdanan upang kanyang puntahan ang silid ng kanilang master. At nang nakarating na ang ating bida sa harap ng gate sa silid ng kanilang master. Lakas loob niya na sinigaw na siya daw na kanyang disciple ay humihingi na gustong makita ang kanyang master. Agad naman itong pinagbigyan ng kanilang master at agad pinapasok ang ating bida sa loob ng malaking silid. At makikita sa loob ng silid si Chi Mengdai ito pala ay ang master ng ating bida. Agad naman binanggit ni Mengdai ang pangalan ng ating bida sabi pa niya na narinig daw niya sa ibang mga disciples nga nakikipaglaban daw ito 10 araw na ang nakalipas at ito ay natalo. Pumunta ba daw ito dito sa kanya upang tulungan siya sa kanyang cultivation? Agad naman lumuhad ang ating bida dahil nakikiusap daw siya na tulungan niya siya sa kanyang cultivation. Tugon pa ni Mengdai sa ating bida na ang kanya daw cultivation ay masyadong mababa at nagtataka daw siya na kung bakit gusto niyang makikipaglaban at dahil doon hindi na daw nakakagulat na agad nawasak ang kanyang cultivation sa gitna ng laban. Kung kaya wala daw siyang matutulong sa kanya at pwede na itong umalis sa kanyang silid. Nagalit naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng kanyang master at kanya itong sinabihan na kung alam daw ba niya ang dahilan kung bakit mababa ang kanyang kasalukuyang cultivation. At papaano naman daw siya lalakas dahil maging ni isang mga resources ay wala siya. At dagdag pa ng ating bida sa kanyang master na binigay daw niya ang karamihan ng mga resources sa kanyang mga juniors nang hindi man lang siya sinabihan. Paano naman daw siya lalakas kapag ganoon? Nagalit naman si Mengdai sa mga sinabi sa kanya ng ating bida at kanyang hinampas ng malakas ang kanyang isang kamay. At kanyang sinabihan ang ating bida na kulang daw ito sa kanyang talento at isa pa tamad ito mag-cultivate kung kaya huwag niya siyang sisihin. Siya daw ay nakakatawa, natawa naman ang ating bida sa kanyang master at kanya itong sinabihan na kaya lang naman daw hindi niya siya binibigyan ng kahit anumang mga resourcer dahil ang kadahilanan ay kahintulad niya ang pangalan ni Demon Chu.
Seryoso naman na tiningnan ni Meng Dai ang ating bida dahil inilagay lang daw niya ang kanyang galit sa kanya at ito ay hindi nakakatuwa. At dagdag pa ni Meng Dai sa ating bida habang ito ay kanyang nilapitan na hindi daw niya kailanman inilagay ang kanyang galit sa ating bida. Kung kaya bumalik na lang ito sa ibang araw at siya naman ay maghahanap ng mga gamot sa kanyang mga sugat. At pagkatapos pwede na itong magpatuloy sa kanyang cultivation. Hindi naman pumayag ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai at tawang sabi pa niya na kailangan daw niya siyang tulungan ngayon mismo. Sumagot naman si Meng Dai sa ating bida na kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. Saad pa ng ating bida kay Meng Dai na narinig daw niya na ang kanyang master ay nagposes ng fragrance constitution. Kung kaya kapag nang dual cultivate daw siya kasama ang kanyang master ay hindi lang maghihilom ang kanyang mga sugat at tataas din ang kanyang mga talento. Takang sinagot naman ni Meng Dai ang ating bida na kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. Saad pa ng ating bida sa kanyang master habang kanyang hinalikan ang isang kamay nito na kailangan daw niyang mag-dual cultivate kasama siya. Agad naman hinawi ni Meng Dai ang kanyang kamay sa pagkahawak ng ating bida at habang ang kanyang mukha ay namumula. Sabi pa niya sa ating bida na isang taksil na disciple gusto na ba daw niyang mamatay. At may lakas pa daw ito na loob na ipahiya siya sa loob pa mismo ng kanyang palas. At galit na galit itong ipinalabas ang kanyang sandata saad pa niya sa ating bida na kanya daw puputulan ang kanyang mga litid at ngayong araw daw kanya na itong papaalisin sa Yunxia Mountain. Hindi naman nabahala ang ating bida sa pinakita sa kanya ni Meng Dai at kanyang kinagat ang kanyang isang daliri at ito ay nagpapalabas ng maraming pulang aura. At makikita ang inilabas na techniques ni Meng Dai ay dahan-dahan na naglalaho. At tinatawanan lang ito ng ating bida, taka naman si Meng Dai at nasabi na lang niya na ano daw itong nangyayari bakit hindi daw niya makontrol ang kanyang mataas na saint cultivation. Samantala ang ating bida naman ay tawang sabi niya kay Meng Dai na nakikiusap daw siya na pagbigyan sa kanyang mga kahilingan. Napanganga na lang si Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha. Sabi pa niya sa ating bida na isa daw siyang taksil na disciple ano daw ba ang kanyang gagawin sa kanyang master, at ang ating bida naman ay nakikiusap pa rin sa kanyang master na pagbigyan na siya sa kanyang kahilingan habang dahan-dahan na lumapit ang kanyang mga kamay sa dalawang malambot na pakwan ni Meng Dai,